So now we'll be tackling or discussing, ato aning answeraning Laboratory 7, which is the server side at the client side scripting fundamentals. So first, ato button, if wala pa tay SAMP or WAMP is mag-install ta. So since na naman tay SAMP, so ato na siyang i-run. SAMP. So dra nga to ang SAMP. So ang nakabutang diri is i-start or i-run na to ang Apache server. So dra. So once mo green na siya, so meaning na all good to go. Then next is i-locate na to ang server root directory. Tama ba? So locate na to ang server root directory. So ang location na is nasa to ang sa to ang file explorer, then sample in htdocs file explorer. Uy, so tara. Ano to? Nasa wala na diri sa is PC, then so C. So diri nato makita ang so diri ta sa sample. So darang sample. So atong pangitaan is ang htdocs. Then after ani, so nanata diri sa server root directory. So next step is ano yun? Next step is sorry, mag-create ta og server side lab nga folder sa ato ang root directory. So so diri ano, so diri man atong server root directory. So create ta diri folder. So folder. So, ang name is server side lab. I love lab server side lab. Ay, mali. So tara. So make sure yun nato na same ang ano sa tawag ani. Same yun ang oy mali nga character kay ato man ning iparana niya sa browser nato. So tara. So next is so sulod sa next is next is inside the sa tong folder is mag-create ta og ano index PHP nga file. So balik ta dito sa ato ang ano root server. So diri to diri talaga. So dara atong server side lab. So sulod diri is mag-create og file. So it can be ano lang kanang text ay text uh, ay never mind. So text file na lang atong i-add diri text document. So, pangalan ani is index.php index.php. So ato aning i-remove ang extension nga ti
ano, kanin text. So, tara. If you change, so yes. So, files, nanatay file sulod sa ito ang ano, server side lab. So, next button is i-modify na to ang index PHP nga folder. So, ay, ito pala ning Iran. Iran pala yun na ito ni, so, ito aning i-paste dito sa itong kuan. Sa itong, sa, ito ang server side lab. I mean, sa index PHP nga file. So, dire. So, dire i-paste na to ang katong, ano to? So, paste na to ni nga kuan. I-paste na to ni na content code. So, kanina, kanina code. Then, so, 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 i-save sa nato siya, no? Eh, tama ba? Save. So, save na siya. Then, next button is atong i-run ang script. So, ato ni i-paste sa tong server ay browser, no? Check na to kung ano ba, tama ba. So, paste na to dere. Oh, so dara ang migawas. Welcome to my first PHP script. Then next is next next is sa third step is atong ano i-change na pod nato ang code, no, na i-change nato to. So balik ta sa VS Code. VS Code. So dara, change na lang nato na, then save na pod nato. After ana is mabalik na po ta sa browser. So balik ta sa browser. Ato browser. So dara. So tara ni refresh. So tara ni gawas, no. Then after is kanina pod i-change na pod nato tong kuan. So dara. Ah, so balik ta sa VS Code na pod. Then ato ra ning paste. So natay doc type na HTML. So save na to ni. Asa to? So save. After ana is mabalik na pud ka sa browser. Ay, so ang browser. Ato. So tara.
refresh na po natin na. See. So, ano siya, no? Mas ni-run ang PHP first, then produce og ano, ng string na JavaScript, tapos nag ano sa browser, i bale siya ang nag-change. So, next is post-lab reflections. So, what is the key difference between client-side server and side scripting? So, actually, ang ano, ang client-side scripting or JavaScript, I mean, like JavaScript is, ano siya kanang directly siya mo, ano sa, mo run sa user's browser. Then ano niya ang page, ma-change niya ang page if, ma-change niya ang page if ma-load ni masyad. So, dali na siya ma-change pero dili ano ang ano server, dili ma-notice sa server. While ang server side scripting or like PHP is ano, nagrun siya sa web server first before the page is sent sa ano browser. Then can interact with databases also, tapos perform calculations and generate HTML dynamically. Then ma-receive din sa browser ang final result, but ano dili ang PHP code ang ano niya receive. So next is, why is PHP executed before the JavaScript in the example? So in general, ano, PHP runs on the server before the page reaches the browser. Tapos nag-generate siya og HTML, then ang browser is nag-dis then sa browser is nag-display, tas ang JavaScript is run lang siya after after ang after ma-load ang page sa browser. So that's why ano maunag output ang ano PHP, maunag output or maunag execute. Then lastly is, what would happen if Apache, it, the PHP server is turned off? So in general, ang Apache server is ano, muna naga-process sa PHP. If off na siya, so dili makaran ang PHP. So so if magparanta sa atong browser, so ang browser would either ano, kita siya og error like localhost not found, or mag-display siya og raw PHP code as ano lang kanang plain text lang, kay wala may server para maka-execute ato since off man ano Apache server. So the result for the laboratory 7